Magandang araw sa inyong lahat. Medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng video about layer farming at egg business kasi tinutukan ko muna saglit yung mga native chicken ko. Kung natatandaan ninyo, may in-upload akong video noon na sabi ko binili ko yung manok na natitira ng kapatid ko kasi nga ayaw na niyang mag-alaga. So inayos ko muna ang housing nila, ang feeding program at saka recording. So kahit native na manok mga yon, kailangan maayos kasi. So ngayon, okay na, mag-upload ulit ako ng mga videos about sa itlog at saka sa mga layer. At ang topic natin ngayon, no, yung yung lagi kong nakikita, actually may video na ako dito dati na ginawa ko. So tinuro ko doon kung paano mag-compute no ng cost of production. So ang topic natin ngayon ay ang cost of production. Ano ba ang purpose? Kasi yung iba tinatanong nila, bakit daw feed cost lang ang included doon sa computation ng itlog ay cost no yung cost of production ng itlog. Actually may mga nakikita akong mga posts ganyan at may nagtanong din mismo doon sa comment box ng isang video ko no about doon sa cost at saka yung feed conversion. Kasi tinuro ko din kung paano mag-compute ng feed conversion. So bakit kailangan na computein natin ang feed conversion at saka yung cost of production? So yung iba kasi para daw makita nila yung gastos nila. Pero syempre merong tamang procedure ng pag-compute doon sa cost of production. Hindi yung iniisip natin na isasama lahat yung bill ng kuryente, tubig, ano pa ba, labor, gamot, na yung bayad ng vet mo kung nagpa-vet ka nung panahon na may sakit yung mga manok mo or may regular kang vet kahit na konti lang ang manok mo. So, ito yung problema ng mga ito yung kalimitan tinatanong ng mga backyard egg producers. Ito kalimitan yung kanya-kanyang compute, di ba? Pero meron talagang tamang procedure sa pagko-compute ng cost of production. At bago ka makapag-compute ng cost of production, dadaan ka muna doon sa computation ng feed conversion. So, ano ang purpose ng feed conversion at ano ito, di ba? So, yung feed conversion kasi, ito yung measurement. Mini-measure niya yung timbang, yung amount ng feeds na consumption, yung nako-consume ng manok bago makapangitlog ng 1 dozen na itlog. Tapos yung cost of production naman, tinitingnan niya doon kung magkano yung cost ng feeds na kinain nila bago makapag-produce ng 1 dozen na itlog. Doon, pag na-compute na yun, no, doon mo makikita yung cost of production mo per egg. Kasi kung isasama mo na lahat yung lahat ng ginastos mo, pati yung gasolina na pinandi-deliver mo, eh di, paano mo yun kukumputin, di ba? Paano mo makikita yung cost ng isang itlog para reliable yung magiging presyo mo, yung selling price mo or yung farm gate price mo. So, lilinawin natin na ang cost of production ay feed cost ang importanteng kasama doon talaga. Hindi isa kasama ang ibang bills. Yung mga ibang bills or yung mga ibang gastusin, no, ang tawag doon ay other costs. Kaya nga, pag nagko-compute ka ng feed conversion, ay kailangan mo yung bilang ng population ng manok mo, yung itlog, yung percentage niya, yung egg production percentage, para malaman mo doon kung ilang pirasong itlog ang inilalabas niya araw-araw. Tapos, para makuha mo yung kung ilang dosena ba yung mga piraso na yon, yung mga itlog na yon. Tapos, kailangan din doon yung presyo ng feeds para malaman mo kung magkano ba per kilo. Kasi 'di ba, magkano ang per bag. So malaman mo doon yung per kilo. Ganon. So pag nakuha mo yung yung feed conversion, yung kung ilang kasi ang doon ay yung ang equivalent kasi ng doon, yung feed conversion ay in kilos yon na feed consumption, no? So yun yung feed consumption in kilos. E di makikita doon ka na magpo-proceed ka na doon sa computation ng cost of production per dozen of egg. So, kailangan alam mo yung presyo ng feeds mo per kilo.
para yun yung pang-multiply mo doon sa feeds na kinain ng manok mo bago makapag-produce ng 1 dozen of egg. So pag ang result nun, pag naano mo doon, pag na-multiply mo, no? So yun pala yung nagagastos mo na feeds. Oh, para makapag-produce ka ng 1 dozen na itlog. So it follows na malalaman mo na rin yung cost of production ng isang itlog. So bakit mahalagang malaman mo ang cost of production per egg? Kasi yun ang basis mo ng pagseset or pagtatalaga mo ng presyo, yung farm gate price mo or selling price mo. Kasi kung hindi mo alam, kung hindi mo susundin yung tamang procedure ng ng pagko-compute dun sa cost of production, malamang siyempre magiging mas mataas yung cost of production mo kaysa dun sa ibang farm. Ngayon ang mangyayari ay titingin ka na lang dun sa labas ng farm mo para dun sa pagpresyo. Halimbawa, ikaw siyempre kinumpute mo na kasama lahat yung bills. Di automatic na mas mataas talaga yung cost mo, di ba? So paano mo ngayon papresyohan yung itlog mo? Kundi ang gagawin mo lang ay titingin ka dun sa presyo sa market or kaya dun sa mga kasama mong mga layer farmers, ganon. Tapos susunod ka doon sa selling price na kahit labag sa loob mo. Kasi nga mas mataas yung cost of production mo dahil nakasama nga lahat doon yung bills mo. So ang kasi ang tama, no, di ba? Meron namang isang buwan, mako-compute mo yung sales mo. Mako-compute mo naman yung isang buwan na cost mo. So ileles mo yung cost mo, ibig sabihin yung input mo sa feeds, ilileles mo, o di ibig sabihin may matitira doon, di ba? Ngayon, doon mo ibabawas yung bills ng tubig, bill ng tubig, kuryente, labor, gamot, gasolina, kung ano pa yung pinagkagastusan mo na related sa farm, syempre, doon sa operation mo, doon sa farm mo, di yun ang bawasin mo. Diba? So yung matitira, yun ay magiging income mo for the month. Yun. So monthly naman may income ka dapat. At kaya alam nyo ba? Kaya itinuturo namin yung pagko-compute ninyo ng feed conversion doon sa mga layer nyo, no? Feed conversion. Kasi hindi lang yung titingnan niyo yung yung kinakain niya para makapangitlog siya bago siya makapangitlog ng ng 1 dozen na itlog, kundi yun makikita niyo kung efficient ba yung manok ninyo na sa pangingitlog. Kasi kung mas marami, no, kung napakarami ng kinakain pala niya tapos nagbibigay lang siya ng napakababang production, ibig sabihin inefficient yung layer mo. Yun ang ibig sabihin doon. At saka doon nyo din i-base, no, makikita ninyo kung yung sa cost mo, no, mas kasi ganito yan may parang tawag doon, ratio ba, meron siyang parang trend, no, pag mataas ang production na mababa ang presyo ng feeds, ang tendency ay mas mababa ang cost mo. Mataas ang production, mababa ang feeds, mababa ang cost. Mababa ang production, mataas ang feeds, mataas ang cost. Ganun. Kasi nakabase yun dun sa presyo ng feeds at saka production mo. Ganun. Yun yung doon. Kaya sana mapanood ninyo ito. Yung mga bago na nakapanood dito, sana balikan nyo yung, puntahan pala. Ilalagay ko yung link dyan sa description box. Puntahan nyo yung link na yon para mapanood nyo yung or kung sinisipag naman kayo, di mag-scroll na lang kayo dun sa YouTube channel ko, yung mga videos ko, para at least kung meron pa kayong magustuhan ng mga videos dun na iba, di mapapanood nyo na hanggang marating nyo yung video na yon. Kasi marami akong video na paano mag-compute ng egg production, para mga ganun paano mag-compute ng kita, paano mag-compute ng puro paano, di ba? May kita ba, mga ganun. So yun mga video ko doon sa nauna. At
yung mga ano, yung mga nagla-like sa video ko, thank you very much. At saka yung nag-share kasi nakikita ko dun sa analytics ko. Meron din talaga kahit papaano, meron din pala kahit papaano na nag-share ng video ko at saka tawag dito, yung nagla-like. At salamat kasi may mga kusang nagsusubscribe pa rin hanggang ngayon kahit paunti-unti, nakakaunti-unti ang channel ko. Oo, sana may natutunan kayo sa video ito at balik-balikan sana ninyo ang channel ko kasi marami kayong matututunan. At shout out kay Sir Ken, thank you kasi ipinakita mo ano talaga, aware na aware ka sa kinakain ng mga native chicken mo. Palagay ko native chicken farmer ka. Pareho ko din. Oo, kasi ah, alam mo kung ilan yung makakain lahat ng manok mo hanggang dun sa 3 months. So, hanggang dito na lang, sana pagpalain tayong lahat at sana dadami pa ang mga maniniwala dito sa channel ko at magta-trust sa mga pinagsasasabi ko rito. At sana panoorin nyo din naman yung mga videos ko about native chicken. Kasi alam nyo ba, kaya ako nag-upload ng native chicken at kaya ako nag-alaga ng native chicken kasi poultry animals pa rin yan. So lahat ng poultry animals pwede kong i-upload dito pero nakafocus lang muna ako sa layer at saka sa native chicken. So, para hindi ma-agitate ang utak ng mga viewer at pati yung utak ko na mag-create ng content para sa inyo. So, thank you sa mga hindi umaalis na mga subscriber ko. Thank you very much. God bless us all. Bye!